Pinagpala ba kayo? Sobrang pagpapala po para sa akin ang araw na ito. Sabi nga ni Ate Kisli, mukha yata kayong masaya. Kasi ilang araw ko nang pinag-iisipan kasi si Bishop po nasa Qatar. Medyo mahirap ang sitwasyon sa Qatar. Mahirap pumunta rito. Pero at least we have decided to sabi nga ni Ate Annabel kagabi, God will make a way. And always, as always, God will make a way. So kaya medyo maayos na po tayo ngayon, masaya po tayo, naayos natin po yung mga problema. Kumbaga ginawa na ni Lord ng paraan. So, na-inform ko na si Bishop Willie at saka si Bishop Ador kasi nag-message sa si Bishop Willie tungkol kay Bishop Ador. And sinagot ko na rin po silang pareho. So, salamat sa Panginoon. At hindi. Bago ako sumagot, nanalangin muna ako ng matindi kasi medyo madugo. Praise God. Pero sabi nga, sa gitna ng lahat ng ito, ang Diyos naman talaga ang gumagawa ng paraan. So, meron na po kaming solusyon nakita. Kaya salamat po kay Lord. Kaya hindi po tayo mag-anniversary na wala si Bishop, darating po siya. Praise God. Palakpakan natin. Minsan po, inisip ko nga na dito na lang tayo mag-anniversary. Pero, yun nga, pinag-isipan ko rin, pinag-pray po natin mabuti, and then, nakita ko na masikip naman nga, dahil marami tayong iniimbitahan. Alam ko, marami kayong iniimbitahan eh. So, kaya si Lord na rin ang nagsabing doon na rin tayo. Kasi nung last day na yon, sabi ko, Lord, isang linggo ko tumatawag kay Don Ricardo. Hindi ako sinasagot. Isang linggo. And the following week, ang sabi ko, pag hindi pa rin ako sinagot ni Don Ricardo, ibig sabihin, hindi na tayo doon, dito na lang tayo. So, nung tumawag ako, nung the following week, isang linggo pa lang sinagot niya na. Sabi ko, sige po Lord, doon na lang. So, at ang ginawa pa ni Don Ricardo, gusto niya immediately, right there and then, tumakbo ako doon. So, sabi ko, give me 15 minutes. So, ayun, napunta po ako doon, okay naman, naayos naman. So, nakatapusan, pupunta ako sa kanya para ibigay lahat yung kailangan natin. Kaya, salamat sa Panginoon. Doon na rin naman tayo magkakaroon ng anniversary. So, ihanda nyo na. Kami ni Kisli, palakpakan natin ng Panginoon. Praise God. So, kami po ni Kisli, piniprepare na po namin yung mga invitation at saka po yung poster natin na gagawin bago dumating si Bishop. Pero si Bishop po siguro darating siya kung hindi, second week na po. Para po siya mag-stay hanggang first week ng June. Amen. Para medyo maayos tayo lahat. Medyo relax tayong lahat. Nakuha niyo po? Amen. Kaya salamat sa Panginoon. So, ngayong umaga, gusto ko pong batiin muna yung lahat ng nasa Facebook na nanonood. Alam ko po yung mga kapatid ko sa Batangas, nanonood daw po sila. Sina Charlene, sina Ate Dora. Yung pong birthday po ng kapatid ko ngayon, na pang-ilan ba siya? Hindi ko na matanda din. Pang-anim. Sa dami. Kasi 13 po kami. Teka, ako, yung isa, si Ramon, si Ura, pang-5. Praise God. Hallelujah. So, pang-5 po, happy birthday. Siya po yung aking pinakamabait at pinakamatyagang kapatid. Pero sobrang blessed niya. Dahil ang ATM ng kanyang 3 anak na nagtatrabaho ay nasa kanya. Wow. Glory to God. Sobrang pasalamat po tayo sa Panginoon na makita yung mga kapatid nating masasaya at ang mga anak ay maaayos na. Di ba? Sabi ko nga, yun lang naman ang ating consolation sa buhay natin ito bilang matandang panganay na natitira. Sabi ko nga, bilang kapalit ng nanay at tatay ko, hindi ko naman pinalitan, kundi sumunod sa kanila. So, masaya na po kami na makita namin maayos lahat ng mga pamangkin ko at saka yung aking, tawag dito, mga apo. Praise God. Hallelujah. At si Michael naman, meron silang show sa TV5 o sa Channel 25, pareho.
meron silang ipinopromote na single. Sabi ko nga, hindi natin alam, sabi ko sa kanya, nawa, ang Diyos naman ang naglalagay ng destiny, hindi tayo. So, praise God. So, sa sobrang marami po tayong pagpapala, hindi po tayo nag-iisip ng mga bagay na ang gusto na lang natin ngayon sa panahon ito, ang isipin natin yung darating, huwag na natin isipin yung tapos. Let us go forward together. At alam ko, dinala tayo ng Panginoon dito sa Caserta para po sa isang dahilan at yan po ay ang ipakilala ang Panginoon sa bawat isa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Dahil alam na alam natin kung walang Jesucristo sa ating mga puso, saan ang punta natin? Dalawa lang po pupuntahan natin. Isa sa taas at isa sa ilalim. So, alam na alam natin automatically yun ang mangyayari. Kaya meron po tayong magagawa, may bahagi tayo, at kaya po tayo pinadala dito sa Caserta, hindi lamang po para magtrabaho, para maayos ang buhay natin, kundi tumulong din tayo kung paano nila aayusin ang kanilang mga buhay. Kasi kung wala ang Panginoon, wala ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao, wala pong kwenta ang ating pagiging Kristiyano. Amen? So ngayong umaga, pwede po tayong tumayo at tayo po yung manalangin. Simulan po natin yung gawain natin sa isang panalangin. Panginoon, salamat po ng marami. We praise you and we worship you. I lift up my hands to you as a total surrender ng lahat pong gagawin namin ngayon. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam. Ikaw po ang nakakakita sa bawat isang narito ngayon, sa mga nanonood, ano man po ang mga kabigatan o ano man po ang mga problema na meron kami lahat, nadala namin sa aming mga puso, ipinagkakatiwala po namin ito sa iyo, Panginoon, at let your will be done sa buhay po namin. Panginoon, alam ko po na kaya kami narito lahat at kaya nakakapanood ang bawat isa, hindi po ito aksidente, kundi ito po'y bahagi ng plano mo at purpose mo sa buhay namin lahat. Kaya sa araw na ito, Panginoon, kami po'y magpupuri, magpapasalamat, habang ang Santong Espiritu mo po ang nagbibigay ng kaliwanagan, ang naggumagabay sa amin, upang maipahayag namin kung anong kalooban mo, at ikaw din po ang magbubukas ng mga spiritual eyes and understanding namin, para po makita namin kung ano ang gusto mo sa buhay namin lahat. At sa umagang ito, Panginoon, alam ko po na anuman ang kabigatan, anuman po ang meron kaming lahat, ito po ay mapapawi pagkatapos namin mapakinggan ng iyong mga banal na salita. Kaya Lord, salamat po ng marami. Pinapupurihan po, binibigay po namin sa iyong mataas na papurit pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Glory to God. Sige po, purihin po natin ang Panginoon sa pamagitan ng mga awitin. Praise morning po. Amen. Praise God. Medyo na-late ang ating pag-umpisa. So, bago po tayo mag-umpisa, nais ko po mag-share sa inyo ng Bible verse. Ito ay from Psalm 134, verse 2. Ang sabi ay, lift up your hands in the holy place. Ito ang message. And praise the Lord. Amen. So, tayo na ba mag-umpisa? Sabay-sabay po natin purihin ang Panginoon. Ang ating Panginoon buhay. Amen. Lord namin. Aasin ates. Amen. Alam? One, two. Let everything. Yes, everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Everything. Let us pray. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. He's in the valley. And praise in the mountain. I'll praise when I'm sure. Praise in the house. I'll praise when I'm sure. Praise in the mountain. Praise in the water. My enemy is down. As long as I'm praising, I got a reason.
soul. Praise when I feel it. I praise when I know. I praise when I know. Your spirit goes home. Praise is going on. It's more than sound. More than sound. My praise is shout. And praise is down. And so I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my heart is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How would I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise is sovereign, praise is the rain, praise is the rose that defeated the grave. Praise is your faithful, praise is your truth, praise is your body greater than love. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise is your rain, praise is your rain, praise is your rose and defeated the grave. Praise is your faithful, praise is your truth, praise is your body greater than love. Praise the Lord, oh my soul. 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 Yes, never keep it. Yes, Hallelujah. Puri namin ang Panginoon. Salamat mo God sa umagang ito muli, Panginoon. Salamat muli sa iyong biyaya, sa iyong mga pagpapala, sa iyong pagmamahal, at sa iyong mercy. Yes, sa iyong grace, Panginoon. Nasa araw-araw, muli umaga, ay laging bago, Panginoon, ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Pinataas namin, O Lord, ang iyong banal na pangalan sa umagang ito. Puri ka namin at sinasamba sa kadakilaan mo sa aming buhay. Amen. At iniklara namin sa aming mga buhay, O Lord, na ikaw lamang ang Diyos na matabahan, Panginoon, na siyang kaluluguran, Panginoon, ng aming mga kaluluwa. Puri ka namin, Panginoon, ng papuri at pagsamba sa pamamagitan ng awit, Panginoon, sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong mga banal na salita. At salamat, O Lord, dahil sa iyong kanakilaan sa aming mga Malayan mo ang gawain ng ito, Panginoon. Ikaw siya manalagi sa aming kailangan, ang pag-aawitan namin, ang aming makikinig ng iyong banal na salita. Bless your words, O Lord, upang sa ganoon ay mabuhay kami, Panginoon, na ayon sa iyong kagustuhan sa aming mga buhay. Salamat, ikaw lagi ang siya may taas at mga parangalan. Sa ngalan na Jesus, ang aming dalangin. Amen. Let's continue with praise and worship. This is my desire,
to honor you. Lord, with all my heart, we give you what you all that is within me. I give you praise. All that I am, Lord, is you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment that I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. You are the way, the truth, Lord Jesus. We praise your name, Jesus. We praise you today and forevermore. Hallelujah. We worship you. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord, for this people. There's there's power in your hands. There's power in you are victorious. You are our Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes.
The people sing. The people sing. Hosanna, Hosanna in the highest. Yes, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless praise. I see a new revival. Hearing us we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna in the highest. This is Hosanna. Hosanna in the highest. Hear my heart and make it open up my eyes to the things and see. Show me how to love like you. Now love it. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's come. Assemble from burning to Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. All glory to God. All mercy to God. Yes, amen. Hallelujah. Again, isa pong pinagpalang umaga. Ate Lina, good morning. Good morning po. Pinagpalang umaga po sa bawat isa at sa lahat ng nanonood. Glory to God. Hallelujah. So, katulad po ng pinag-aaralan natin ng last week, ang inaral po natin is about the Holy Spirit. So, alam po natin, tinanggap niyo ba ang Espiritu ni Kristo? Yes. So, dahil po tayo ay lahat ay may Espiritu ni Kristo, nung tayo po ay naging Kristiyano, nung tinanggap natin siya, alam po natin kung anong purpose, pinag-aralan po natin last week. At kagalon last week po, pinag-aralan po natin yung symbol ng Holy Spirit. Nung nakaraan, ang una po is water, wind, oil, fire,
Ano pa? Seal and ano? Dab. Wind. Dab. Yung parang kalapati. Yung parang kalapati. Dab. Nakalimutan ko yung kalapati. Dab. So, water, wind, air, dab, oil, and seal. Okay? So, diniscuss po natin yung kung bakit ganon. Kung bakit yung po yung ibinigay na, kung bakit yun po yung sign ng Holy Spirit. Kasi kaya po natin pinag-aralan ng Holy Spirit, napaka-importante na malaman natin ang Holy Spirit na tinanggap natin buhay at makapangyarihan. He is the third person of God. At yan po ay the person of Holy Spirit. So ngayong umaga po, ipagpapatuloy po natin yan. Kaya po yung title, yung ano po natin is Holy Spirit Part 2. Aaralin po natin kung paano kinakausap ang Holy Spirit. Nakakausap ba siya? Hello? Amen. Glory to God. So, sabi nga po natin, kung isang mananampalataya hindi nararamdaman ng Espiritu Santo, patay po ang kanyang pananampalataya. So, kaya napakahalaga na maunawaan natin. Akala natin, laging may nangangalabit sa atin, meron nagbubulong sa atin. Sinasabi niya, huwag mong gawin yan. Huwag kang dumaan dyan. Di ba? So, alam na natin yun kung sino yun. Na laging may naniniko sa atin, may nangangalabit. Nararanasan niyo po ba yan? Yes. Glory to God. Hallelujah. So, kung po, ang gamitin po natin teksto ngayon is yung John 16:13 na mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagsabi niyan. Sabi po, but when He, the Spirit of truth, the truth-giving Spirit comes, He will guide you into all the truth. Sino pong mag-guide? Ang Holy Spirit. Kaya kung wala kang Holy Spirit, wala kang guide from heaven. Di ba? Sabi po, the full truth, for He will not speak His own message, but He will tell you whatever He hears from the Father. So, yung pong lahat na narinig ng Holy Spirit na ibinibulong sa atin, yun po ay galing sa God the Father. And He will announce and declare to you the things that are to come. So, kung aralin po natin, marami pong ibinigay ang Panginoon sa atin na mga mensahe na ngayon po ay taglay na natin. Amen? Na nangyari at natupad. Tayo po, napakadami po dito sa church. Marami pong revelation na ibinigay ang Panginoon na ngayon po ay taglay na natin. So kaya, totoo po lahat ang sinasabi ng Holy Spirit kasi siya po ang sumulat niyan. Ginamit lang yung mga tao at kinasihan para maisulat yung mga salita ng Diyos dito po sa buong Bible. Amen? From the very beginning, kasama na po, ang magkakasama na po, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, kinuha ko po sa NIV, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you in all the truth. Meaning, kung wala kang Espiritu ng Diyos, hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos. Amen? So sabi po, He will speak only what He hears and He will tell you what is yet to come. So lahat pong mga hula, lahat pong mga prophecy, lahat pong mga hinula ng mga propeta, sa Old Testament times, narito na po lahat ngayon. Amen? So, okay, sabi po sa Tagalog, ngunit, pagdating, basahin natin. Anong gagawin? Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kaya po pansin natin, sinasabi doon sa Corinthians, ang nakakaunawa lamang ng salita ng Diyos ay ang Espiritu ng Diyos. Kaya napakahalaga na maunawaan natin na apart from the Spirit of God, you will not understand the Word of God. So, sabi po, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ang sinasabi pong buong katotohanan, ito po yun. Amen? Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili,
kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So kung titingnan po natin, napakinggan ko nga po si Bishop Willie, from the very beginning, 350 prophecies about Jesus. From Genesis hanggang sa New Testament, lahat po yun nangyari at naganap. And even in the Revelation. So kaya po sinasabi natin, pag tinignan po natin ng Bible, makikita po natin ang ating Panginoon Jesus simula Genesis hanggang Revelation. So yun po ay salita ng Diyos. Okay. At without the Spirit of God, hindi po magtatagumpay ang isang mananampalataya. Bakit po? Kasi po yun yung linya natin sa heaven. Kung walang Espiritu ni Kristo sa puso natin, wala tayong connection sa ating Panginoon. Parang kuryente, di ba? Kung hindi mo isasaksak, walang power, di ba? So, ganun din po tayo. Ang connection natin kay Lord ay yung Espiritong tinanggap natin sa ating Panginoong Jesus. Okay? Sige, kaya nga sabi sa Sekaraya, sabi ko dyan, then he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but my spirit, says the Lord of hosts. Sabi po sa Tagalog, pakikiyak nga Ate Kiski. Sabi po, sinabi sa akin ng anghel ang pinasasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Alam niyo po yan, yung panahon yan, nung nawasak ng Babylonia ang buong templo ng Jerusalem. So, nung pinatatayo yung kay Zerubbabel, syempre na, takot si Zerubbabel. Pero, ang sabi ng Panginoon, pinapasabi ni Yahweh na mga pangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi lakas nyo. So, saan po magtatagumpay ang isang Kristiyano? Sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo na taglay natin. So, sabi nga, kahit anong lakas mo, kaya nga sabi, kahit sandatahang lakas, kahit anumang kapangyarihan, kahit anong hukbo, hindi magtatagumpay, kundi sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At kapag ka ang Diyos ang nagtayo, hindi natin kayang igiba. Praise God. Hallelujah. So, ngayon, naniniwala ba kayong may Espiritu kayo ni Kristo? Okay. Nakakausap niyo ba? Sometimes no. Tama ba? Kahapon nga ang ganda ng aming Bible study ni na Ate Seni because nananalangin pa lang, napuspos sila ng Espiritu Santo, ng Holy Spirit. So, mararamdaman mo yung Espiritu ng Panginoon talaga. Kapag ka ikaw, ang puso mo'y nakatuon kay Lord, at yung Espiritu mo, at saka yung Espiritu nung pinag-isa yan, hindi na yan magkakahiwalay kahit anong mangyari. So, He is one call away. Ibubukan mo lang ang bibig mo, mararamdaman mo na siya. Amen? Sabi ko po dyan, how to communicate with Holy Spirit and how He answers. Promise, ginawa ko po yan ng 5 oras, pero hindi ko po ituturo lahat ng isang turo. Praise God. Dahil ayoko na umabot tayo ng 3 oras katulad nung last week. Sorry nung nakaraan. Yung iba nga, inaantok na. So, promise, 2:00 tapos na tayo. Okay? Yung matitira, itutuloy natin kahit sa Friday. Okay? Sabi po, many believers don't understand that He is the gentle whisper behind your thought, that conviction that stills your heart, the peace that settles when God confirms His word. So, siya po yung gentle whisper, yung bumubulong. Nakakaranas ba kayo ng ganyan? O baka naman ang bumubulong sa'yo, iba. Pag hindi siya gentle, hindi yung galing kay Lord. Amen?
Kapag harsh ang ibinubulong sa iyo, ay hindi yung galing sa Diyos. Kasi God is a gentle person. Amen? He is a gentle God. He is a kind and loving God. Kaya kapag ang binubulong sa iyo ay magdudulot ng kaguluhan, hindi yung galing kay Lord. Amen? Sabi po, too busy scrolling. Ganyan ba ginagawa natin? Di ba lahat tayo ganyan? Pag umaga pa nga, minsan limutan natin kausapin agad si Lord. At ang ginagawa natin, nag-i-scroll ka agad tayo sa ating telepono. Di ba? Samantalang sabi, too busy scrolling, worrying, iniisip agad natin, ako, magtatrabaho na naman ako. May makulit kong amo. Amen? Nag-worry tayo. And then, or talking and not enough listening. Kasi dapat, pagka tayo nag-good morning kay Holy Spirit, may book po ako niyan. Good morning, Holy Spirit. Na pag nag-good morning ka, mag-stay ka naman kahit 2 minuto at antayin mo kung anong isasagot ni Lord. Amen? Sumasagot ba siya? See? Yes. Okay, sabi po, but if you can train your spirit to still, to quiet the noise of the world, you will start to recognize His guidance in the smallest things, in Scripture, in moments of silence. Sabi po, kung matetrain daw po natin ang ating espiritu, yung ating sarili, na manatili. Ang still, di ba manatili? Tama ba? To quiet the noise of the world. Huwag muna natin intindihin yung balita tungkol sa impeachment, yung sa mga mali-maletang ninakaw sa gobyerno. Kasi minsan yan ang ating pinagkakaabalan eh. And I'm also guilty of that. Amen? Kasi na-excite ako makinig. Praise God. Sabi po, you will start to recognize His guidance. Kahit sa maliliit na bagay, He will guide you. Basta tahimik ka lang. Minsan, dadaling ka sa scripture, sa Biblia, or at pananahimik mo, parang may bumubulong sa iyo na sabihin sa iyo, eto gawin mo, huwag mong gawin yan. Dagukan mo yan, hindi galing sa Diyos yun. Amen. Di ba? So, ganun po. Bakit po sinasabi natin yan? May distinction po yan, malalaman natin. Sabi po doon sa James 1:17, all goods and perfect gifts come from the Father. Di ba? Never shifting. Hindi siya nagbabago. Yun lagi yun. So, sabi ko nga po, makikita mo yan sa scripture at minsan ay bumubulong sa iyo. Ano po ba yung prayer? Prayer is our communication with God. Ito po yung ating pakikipag-usap sa Diyos. Hindi po ito yung sinasabing prayer lamang na luluhod ka, lalakad ka ng paluhod. O kaya, pupunta ka sa isang lugar, sa iyong kwarto, sa simbahan, doon ka lang magdadasal. Hindi po yun ang ibig sabihin prayer dyan. Ang ibig pong sabihin dyan, para ka nakikipag-usap. Kaya nga po, ikinumpara yung Panginoon sa ating asawa, di ba? Parang nakikipag-usap sa kapamilya mo, parang nakikipag-usap sa asawa mo. Parang ang kinakausap mo ay katabi mo. Amen? So sabi po, kaya nga po sinabi sa 1 Thessalonians 5:17, sabi po ng NIV, pray continually. So, ang ibig po ba niya sabihin? Magdadasal ka ng tuloy-tuloy ng walang katigil-tigil? Hello? Di ba? Ay, tapos sabi naman doon sa ibang version, sa ESV, ang sabi niya, pray without ceasing. Manalangin ka daw ng walang tigil. Sabi niya isa, kung tuloy-tuloy, yung isa, wala raw tigil. Hello? Alam niyo po ba, ibig sabihin niyan sa Tagalog, palagi kayo. Hindi ba pagka kayo nakikilala mo lamang, di ba nung nagsama kayo ng asawa mo, nakilala mo lang siya nung magkasama kayo? Nung lagi mo siyang kinakausap, di ba? Dadating ang panahon, kahit hindi magsalita yung asawa mo, tingin pa lang sa'yo, alam mo na kung anong ibig sabihin. Tama? Dahil, bakit po? Pamilyar na kayo sa isa't isa. So, ganyan din ang gusto ng Panginoon. Pag sinabi, yung pong sinasabing pray continually,
Ang ibig sabihin po niyan, kahit tayo naglalakad, kahit tayo nasa trabaho, kahit tayo nasa banyo, pwede mo naman kausapin si Lord. Kasi nga, si Lord, katabi mo lang. Amen? Hindi katabi, taglay mo sa sarili mo. Amen? So, sabi ko, okay, paano ba makipag-usap sa Holy Spirit? Ang unang step, acknowledge His Presence. Hindi ba nang tinanggap mo si Holy Spirit, hindi na umalis? So, di alam mong nasa iyo. Kaya lang ang problema, hindi natin ini-ignore natin siya. Tama ba? Hindi natin iniintindi. Hello? Hindi iniintindi, oh. Hindi natin binabaliwala. Tama. Exact word. So, ang sabi ko, the first step to truly hearing the Holy Spirit is to recognize that He already, sabihin mo nga sa sarili mo, nasa akin ang Espiritu ni Kristo. Di ba? So, kung alam mo na nasa iyo pala yung Espiritu, hindi ka pala nag-iisa, mayroon ka palang kasama. Kasi feeling mo mag-isa ka eh, di ba? Pero kahit saan ka pumunta, may kasama ka. So, you have to acknowledge nakasakasama mo ang Espiritu at hindi ka nag-iisa. So sabi ko dyan, so many believers pray as if God is somewhere far away in the heavens, waiting to be called down. But the truth is, He is already close at your next breath. Isang hinga mo lang. Di ba? Di ba kaya nga sabi, isang himutok mo lang. Ay, nandiyan ka agad si God. Di ba? Bakit po? Ang tingin, kasi yung iba nananalangin, akala nila sa langit ang Diyos. Kaya ang panalangin nila nasasabit sa bubong. Di ba? Eh ba kasi tingin nila nasa langit, eh may bubong yung bahay, di ba? So, bakit? Kaya nga sabi, akala niya bababa. Alam niyo po ba sabi ng Panginoon? Sabi na kay King David, anong ipapatayo mo sa aking tahanan? Ang aking apakan ay lupa, ang tahanan ko ay langit. So, ibig sabihin, ganyan siya kalaki. Ano nga namang ipapagawa? Meaning, dahil ang Diyos ay Espiritu, nang tinanggap mo yung Espiritu ni Kristo, taglay mo siya. Hello? Praise God. So, sabi po, kaya nga po, but the truth is, He is already close at your next breath. Kaya nga sabi, isang hininga mo lang isang himutok mo lang, Lord. Nakikita ka niya at naririnig ka niya. Di ba? Praise God. Hallelujah. Sige, tuloy natin para maunawaan niyo. Naunawaan niyo po? Amen. Maliwanag po ba? Sabi po sa John 14:17, the Spirit of Truth. Alin po yung Spirit of Truth? Ang Espiritu ng katotohanan na nasa iyo, ang Espiritu ni Kristo, the world cannot accept Him. Bakit? Because it's neither sees Him nor knows Him. Kasi ang mundo, to see is to believe. Di ba kaya nga sabi ni King David, mapalad ang naniniwala, sinabi din niya ng Panginoon kay Tomas, naniniwala kahit hindi nakikita. So, kung naniniwala ka na sa iyong Holy Spirit, masaya ka. Pinag-uusapan nga namin ni Ate Seni, sabi ni Ate Seni, nag-goglo daw yung mukha. Nag-shine. Bakit? Kasi yung Espiritong nasa iyo, yun yung nagpapa-glow sa mukha mo. Hindi ikaw. Hindi yung Espiritu mo tumatahan sa iyo. Eh ngayon, kung hindi mo alam, hindi laging kulubot ang mukha mo, di ba? Praise God. Hallelujah. Tingnan niyo po, sabi niya, hindi nakikita, but you know Him. Sino ang sinasabing you? No. Sino ang sinasabing you? Kayo. Tayo. Di ba? But you know Him. For, lakas niyo, He lives with you and will be in you. Kaya nga pag sinabing nasa iyo at nasa loob mo within you. So, hindi siya aalis, hindi kanya iiwan. So, sabi sa Tagalog, sa makatuwid bagay,
ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakilala man siya. Siya'y nakikilala Ninyo. Sino yung ninyo? Tayo. Di ba? Sapagkat siya'y Tumataas sa iyo at sa iyo. naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Yes. So kung nananahan sa iyo ang Espiritu Santo, uulitin ko po at tatangan sa inyo. So ano po ang dapat ginagawa natin? Di ba dapat ang ginagawa natin? Yung ginagawa ng Espiritu Santo. Ano po nangyayari kapag nananahan ka sa Espiritu Santo? Ikaw ay bubunga. Tama? And your fruit will be natural fruit. Hindi bilog sa pilit. Di ba? Ayoko nang ulitin ulit kung ano yung bubunga ninyo. Bubunga ng mabuti. Di ba? Praise God. Hallelujah. So, sabi niya, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakita ni nakilala man siya. Siya'y nakilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. So, ano po ang ibig sabihin? That means you are never praying to a distant God. You are praying with the Spirit who lives inside of you. So meaning, hindi ka nananalangin sa isang malayong Diyos na hindi mo kilala. Kung hindi nananalangin ka doon sa Espiritu ng sa Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu nasa sa iyo. Kaya nga sabi din sa Romans, minsan hindi mo alam kung ano ipapanalangin mo, pero pag binuka mo na ang bibig mo, siya, dire-diretso siya na yung nagsasabi ng sasabihin mo. Amen? Naniniwala ba kayo dyan? Yes. Kasi alam niyo po kung bakit ko gustong i-emphasize ang Holy Spirit. Kasi yan po yung buhay nating mga Kristiyano. Ang tagumpay natin na andyan because He will be the one to transform your life. At kung hindi mo yan nararamdaman, kahit 50 taong kang magsimba, hindi mababago ang iyong pamumuhay. Bakit? Yung karakter mo, hindi. Dahil hindi mo nauunawaan yung espiritong taglay-taglay mo. Amen? So sabi nga, you are praying with the Spirit who lives inside of you. Ito po, the Holy Spirit is not a mass, not an emotion. Kaya po marami nagkakamali dyan. Ang Espiritu po ay hindi dapat lang. Not an emotion, and not as just a gentle breeze. Sabi po, hindi lamang hangin na malumanay. Malumanay ba? Gentle. He is a real person. The very presence of God dwelling within you. Maliwanag po? Hindi po yan basta-basta. Kung hindi, kaya ko nga lagi sinasabi, kung papaano mo pinapahalaga ng salita ng Diyos, yun din ang pagpapahalaga mo sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? Praise God. Hallelujah. Dahil merong Diyos na nagdidwell, na nananahan sa iyong puso. Amen? He is your, lakas nyo. Maliwanag na ba? So ngayon naunawaan nyo ba, kailangan pong maranasan nyo yan. Hindi ba minsan pag tayo may pinupuntang isang bagay, hindi natin alam ang gagawin natin. O kaya, lungkot na lungkot tayo. Parang may nangangalabit sa atin, may nagsasabing, ito gawin mo. Hello? Di ba? Maraming times na hindi mo alam ang gagawin mo. So siya nagtuturo because, sabi nga, Ate Kisli, teacher natin, di ba? Sabi po, siya ay comforter. So kapag nalulungkot ka, may nagko-comfort sa iyo. Your helper. Kailan? In times of need. My God shall supply all my needs. Ayan ang pinipray ko kanyang madaling araw. My God shall supply all my needs according to His riches and glory through Christ
Jesus. And true enough, He supplied all my needs. Di ba? And then, ano pa po? Your teacher. Ay, Lord, hindi ko maintindihan ito eh. Turuan mo nga ako. Then, biglang may magpa-plus. Di ba? Naranasan niyo ba yan? Hindi ba biglang may magpa-plus sa puso mo o doon sa mga Biblia pagbuklat mo? Ay, eksakto. Di ba sabi niyo nga minsan, ay, ba't kaya eksakto ito sa kailangan ko? Sinong gumagawa nun? Si Holy Spirit in the inside of you. Kaya nga po sabi, He is your comforter, your helper, your teacher, and your constant companion. Kaya nga bisa parang kang loka-loka, sabi ng iba. Alam niyo, kahit sabihin ako yung loka-loka, wala na akong pakialam doon, di ba? Naglalakad ka, parang nainis ka sa amo mo dahil kung ano na sinabi sa'yo. Siyempre, naglalakad ka, parang makakakita. Sabi ko nga, ang babaw ng kaligaya, makakita lang ako ng bulaklak na gumagalaw, kahit damo. Masaya na ako. Parang nababago yung emotion ko. Nagbabago agad. Di ba? Bakit? Kasi creation din ni God yun eh. Ang Diyos po may pa. Kaya ko nga sabi, tingnan niyo sa sarili niyo kung paano kayo kinakausap ni Lord. Kung paano sumasagot sa inyo ang Holy Spirit. Yan ay ipapakita sa inyo. Sige na, Ate Norma. Kumain ka kaya muna. Praise God. Hallelujah. So, sabi po, He is your comforter, your helper, your teacher, and your constant companion. Kaya hindi ka nag-iisa. Okay. Bakit ko po inilagay yung gentle? Ang gentle po is adjective. Ate, pakisara nga. Ano po ibig sabihin ng gentle? Kasi sabi nga, He is not only a gentle whisper, polite, respectful, and not rude. Kaya po, pagkagaling sa Holy Spirit, mahinahon siya. Magalang siya. Hindi siya matigas. Hindi siya... So, kapag ka ang nagsasalita sa iyo ay marahas, hindi yung galing sa Holy Spirit, yung pinipilit ka, gawin mo ito, ganito ka. Hindi po yung galing sa Espiritu ng Panginoon. Kasi ang Espiritu ng Panginoon, hindi ka tuturuan ng ganon. He is gentle. He is humble. Di ba? Tender. Ano ba yung tender? Malambot. Tender. Amiable. Pareho lang po yun. Of a considerate or kind consideration. Very considerate po siya. Kapag ikinalilito, hindi ka lalong lilituhin. Ikaw ay pababayaan niyang rumilax at aantayin ka niya. Okay? Sabi po, soft and mild rather than hard or severe. So, kung siya ay hard, hindi po yung galing sa Diyos. Lahat pong galing sa Diyos, soft, gentle. Di ba? Kaya nga pag kami nagtuturo na, ganito naman, hindi po yung galing sa Lord. Matiwala po kayo. It will create trouble in your life. Pagka po nagdudulot ng kaguluhan, hindi po yung galing sa Diyos. Maniwala po kayo. Dahil ang Diyos, ang kanyang palaging dala, peace. Di ba sabi niya, peace I leave you. Ang kapayapaan binibigay ko sa iyo, hindi katulad ng mundo. So, yan po yan. So, kapag nagdudulot ng ikaw inaagitata o ano, hindi po yung galing sa Diyos. Okay? Sige, Ate Kisli, pakitaas na. Meron ako example. Bakit si Glenn? Glenn is a gentleman. He will never hurt you. So, dahil siya gentle, siya ay polite, siya ay humble, siya ay good, siya ay kind, kaya hindi ka niya sasaktan. Hello? So ngayon, pag nasasaktan ka, at ikaw ay pinupuwersa, hindi po yung galing sa Diyos. Kasi ang sinasabi nga, He will never hurt. Tayo nga pinagaling. Di ba dati tayo, nakadapa sa problema at kabigatan, inayos nga yung buhay natin, paano ka sasaktan? So, kapag nasasaktan ka, hindi ang galing sa Diyos. Maliwanag po ba? Yes. Yan po yung totoong katotohanan na hindi pwedeng pasubalian dahil ang ating God is a loving God,
He's a kind God. He's a gentle God. Amen? Praise God. Sabi ko, ang Greek word for gentle is epeos. It is an adjective meaning gentle. Kaya po, para po maunawaan natin ang gusto, okay? Mild, affable, often describing calm and kind disposition. So, nakuha niyo na po. Kalmante siya lagi. At ang disposisyon niya ay palaging kabutihan. Para sa ikabubuti ng lahat. Hindi sa ikagugulo ng di ba? Sabi nga, pag may, ayoko na, in Jesus' name, glory to God. It is derived from the Greek word epeos, meaning word. Mga salita po, ang ibig sabihin niya ng word, or speech, o mga salita, kapag nagsasalita ka, reflecting the idea of gentleness in speech or behavior. Sa salita, sa iyong pag-uugali, sa karakter mo, gentle ka. Hindi ka. Ngayon, alam niyo na. Di ba? Kahit leader ka, kahit pastor ka, hindi ka pwede magsabi, hoy, pumunta ka dito. Alam niyo na. Kasi sa noon, may nagsabi sa akin, dapat ikaw ang nagsasabing, pumunta ka rito ganitong oras. Tama ba yun o mali? Hindi yung galing kay Lord. Si Lord hindi nagtuturo ng marahas. Okay? Pwede kang pakiusapan, pwede ba? Pwede bang pag sinabing 11 o'clock, 11 o'clock? Hello? Parang totoo. Katotohanan, no? Ano eh? Di ba? So, ibig sabihin, pwede kong magbigay ng kape. Kasi part ng paglilingkod mo yun eh. Pero hindi mo sabihin, oy, ako'y paglingkuran mo dahil ako ang boss dito. Diba? Yung iba, gano'n na sabi. Kaya nga sabi ko lagi, kung gusto mong ikaw ang masunod, pumunta ka sa barangay. Anong gagawin mo? Kumandidato kang barangay captain. Tama? Pag barangay captain ka na, ikaw na nasusunod. Di ba? Uutos ka lang. Pero sa church, sabi ni Jesus, kung gusto mong ikaw ay maging lingkod, dapat ikaw ang maglingkod, hindi ikaw ang paglilingkuran. Tama, Ate Sen? Di ba? So, kung gusto mong maging lingkod, handa niyo yung sarili niyo, magsisimula kayo sa zero. Maglilingkod tayo, hindi tayo ang paglilingkuran. Amen? Si Kristo po naglingkod siya kahit siya Diyos. Di ba? Sino tayo? Glory to God. So, sabi po, alam niya natin, emphasizing a gentle, patient. Sabi po, mahinahon, matyaga, at ang kanyang karakter ay hindi, ano nga yung contentious, hindi laging, parang walang kakontento sa buhay. Di ba? Parang gano'n, parang ang gulo. Okay. Particularly in teaching or pastoral context. So, alam niyo na ngayon, kung gusto niyong maglingkod, maging matyaga ka. Sabi nga ni Apostle Pablo kay Timothy, turuan niyo siya sa pamamagitan, sabi niya, tulungan niyo sila sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Di ba? Matyaga at may mahinahong pagtuturo. Sabi po sa Thessalonians 2:7, but we behave, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, but we behave gently when we were among you, like a devoted mother, tenderly caring for your own children. So sabi po, sa Tagalog, kahit na. Bakit kasi sinabing kahit na? Ibig sabihin, bilang mga lingkod ng Diyos at namumuno sa simbahan, bilang mga apostol ni Kristo ay may katwiran kaming umasa ng ganon. Ngunit, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Kaya nga minsan, di ba natanong ko, sino kayang ina ang gustong magkagulo ang kanyang mga anak? Hello? Kayo ba, kung gusto niyo ba magkagulo yung mga anak mo? Hindi ba bilang pastor, ang gusto ko puro maging maayos kayo lahat? Hello? At yan ang panalangin natin na makita kayong masaya, maayos,
At pag nangyari yan, nagawa natin yung trabaho natin sa Panginoon. Amen? Praise God. Sabi sa 2 Timothy 2:24, the servant of the Lord must not participate. Sige, lakas niyo po, malakas. Ilan ka pa sa inyo? The servant of the Lord must not participate in the ways, but must be kind to everyone, and remember preserving peace. and he must be skilled in teaching, patient, and tolerant, and wrong. O, ano ngayon? Sige, sabihin natin sa Tagalog. Ang mga alipin ng Panginoon ay hindi O, ngayon, alam nyo na. Bilang may Espiritu ni Kristo, anong dapat sa atin? Dapat, hindi tayo nararapat makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Hello? Gusto niyo pa bang maglingkod sa Panginoon? Praise God. Kasi dapat ganyan tayo. So, nilagay ko po dyan, note, but there is the reality. You cannot hear someone you keep ignoring. Kung hindi mo po, paano mo maririnig yung binabaliwala mo? Ibig sabihin, ang Holy Spirit na nasa sa iyo. Sabi po, the Holy Spirit is with you right now. Tapusin natin dito, tapos na tayo. The Holy Spirit is with you right now. Right, nasa inyo ba ngayon ang Espiritu ni Kristo? Siyempre, siya ngayon nagpapaunawa sa atin ng ating mga pinag-aaralan. Di ba? Sabi po, in your room. Saan ba? Nasaan ba siya? In your room, in your car, at your workplace, even in the quiet moments when you feel unseen. Ang ibig sabihin, walang pinipiling lugar, nasa iyo nga eh. Di kahit saan ka pumunta, di taglay mo. Tama ba? Naunawaan niyo po? Kahit walang pumapansin sa iyo, huwag kang mag-alala. May kasama ka, hindi ka nag-iisa. Di ba? May sasabihin na, ano ba nag-iisa? Kung hindi ka nag-iisa, no? May kasama ka. Hindi mo lang alam. Di ba? Hindi mo lang pinapansin at hindi mo lang kinakausap. Di ba? So, sabi po, the Holy Spirit is with you right now, in your room, in your car, even in the quiet moments when you feel unseen. He is not waiting for a special atmosphere to show up. Yan sinasabi ko, hindi na kailangan ng mga special moments. Nasa iyo siya eh. Kaya yun lang alam mong nasa iyo siya. Okay na yun. Masaya na siya. Okay, sabi ko, he's already there. Sige nga po, whispering truth into your spirit, nudging your heart toward peace, conviction, or comfort. So, merong bumubulong sa atin. May nagsisiko sa atin. Hello? Naunawaan niyo po? Praise God. Hallelujah. Okay, kinuha ko po yung meaning ng nudge. Nudge lang is a slight push or shake. Di ba? Parang may nangangalabit sa iyo. Lagi po yung sinasabi, di ba? Parang may nanganinig ko sa iyo. Parang may nangangalabit sa iyo. Hindi mo lang pinapansin. Kahit na ikaw isinasawa, hindi mo pinapakinggan. Because you are ignoring His presence in your heart. Sabi po, to push against gently. To, ipupus ka niya pero gently pa rin. Push into action gently or annoying gently. Minsan, parang nakakasuya, di ba? She nudged my example. She nudged my elbow when she saw her friend enter the office. Di ba tayo pag magkakasama? Di ba? May mga pag-ganun-ganun tayo. So, si Holy Spirit, ganun din sa buhay natin. Kaya lang, hindi natin napapansin. Di ba? Minsan, ako nga nagkwento, kukwento ko na naman, paulit-ulit si Pastora. Nung nagtatrabaho ako sa Antipolo, papuntang Mukogyo, sa Ligaya. Sino nakakaalam nun? Sa Ligaya, sa Pasig. Ikaw, alam mo yon, di ba? From Pasig to Ligaya, kailangan ko sumakay. Ngayon, sakay nun, laging punong-puno, di ba? Nagtatatakbo ko, hinahabol ko yung jeep. Hindi ko nahabol. Hindi ba? Pinaintulad siguro ng Diyos na hindi ko siya mahabol. Alam niyo po, pagdaan ko ng Manggahan, hinold up yung jeep. Di ba?
Oh, eh kung ako sumakay doon at nahabol ko yun, eh di, kasama rin ako sa nahold. Pero, tingnan mo, di ba? Pero bago ko umalis ng bahay, nag-pray ako, Lord, protect me and cover me with your precious blood. So dahil ipinanalangin mo, at kahit hindi mo naman ipanalangin, covered ka na at ikaw naman ay iingatan ng Panginoon. So siya yung gumagawa ng paraan, hindi mo lang napapansin. Amen? Kaya nga sabi, since my elbow, my scissor friend entered the office, parang ganun yan. Pero ikaw, nagkagalaitin na yung Holy Spirit, kakakalabit sa iyo, eh busy ka naman doon sa mga malades, di ba? The question is, are we acknowledging Him? No. Tama? Sige, tapusin lang natin yung 1. Too often, we rush through our days without realizing that the very presence of God is walking with us, longing to guide us, and even the smallest decision. Sabi po, ang intention ng Panginoon, tayo i-guide. Kaya lang, hindi natin siya napapansin. So, sabi po, eto, you don't need to beg Him to come. Natatawa nga po ako kaninang umaga. Nung ako'y pagkatapos maligo, si Dina ay maliligo din. Pinapakinggan ko si Pastor Dante. Ang dinidiscuss niya yan. Sabi ko, Pastor Dante, inunahan mo ako. Ayan din ang ituturo ko. Hindi ba nakakatuwa? Yung mga kasamahan mo yung itinuturo, isa lang yung tinuturo nyo. So, praise God. Hallelujah. Sabi po, you don't need to beg Him to come. Hindi ba yung iba? Panginoon, maawa po kayo sa akin. Parang ganon. Di ba? Hindi tayo ganon. Kasi kasama natin siya. No? Tinanggap mo yung Espiritu ni Kristo. Kasama mo na siya. Hindi mo kailangan magmakaawa. Di ba? Okay, Ate Kisi, tapusin lang natin yung 1. You just need to become aware that He is here. Dapat aware ka lang na nariyan siya. Lagi mo siyang kinakausap. So, start this morning by saying, Good morning, Holy Spirit. Yan nga yung sinasabi ko, may libro ako niyan, galing kay Benny. Good morning, Holy Spirit. So, ano po yung, when you face a tough situation, whisper, Holy Spirit, what should I do? Ginagawa niyo ba yan? Amen. Ako lagi kong ginagawa yan. And then sabi po, when you are tired and feel lonely or anxious, remind yourself, I am not alone. You are here with me. Hindi ba? Kaya nga sabi ko, nakita ko yung bulaklak ay kumaway sa akin. Siguro sabi ng iba, tingin mo lang yon. Okay, wala akong pakialam doon. Basta yun ang tingin ko at yun ang binigay ni Lord sa akin. Di ba? So, kung ano yung nasa puso mo, yun yung tama at totoo. Di ba? Sabi po, it is in that daily recognition, that gentle awareness, that your spiritual sensitivity begins to grow. The more you acknowledge Him, the more you will begin to recognize His voice. Kaya ko po ito dinidiscuss para po maunawahan at malaman nyo kung anong gagawin nyo sa bawat sandali ng buhay ninyo. Na alam nyo kasama nyo yung Panginoon, kinakausap talaga dapat siya. Okay? Sabi po, habang ginagawa mo yan, magkakaroon ka ng awareness dahan-dahan. Magkakaroon ka ng spiritual sensitivity na nag-grow habang araw-araw mong ginagawa yan. Sabi nga, para po maging habit mo, you need to do it 63 times. Pag ginawa po mo po yung 63 times, ano na yon? Habit mo na yon. Hindi mo na yung makakalimutan. Okay? Pag ginawa mo yun araw-araw, good morning, Holy Spirit. Every day, pagising mo, good morning, Holy Spirit. Di ba? Kaya lang, pag may nakakakitang iba, huwag mo na sabihin, hinaan mo na lang. Kung ang kasama mo ay Kristiyano, okay lang yon. Pero pag hindi, praise God. Sa kanya ka mag-good morning ka muna, and then saka ka mag-good morning sa kanya. Sabi, it is that daily recognition, that gentle awareness, yan nga, magkakaroon ka ng spiritual sensitivity. The more you acknowledge Him, the more you will begin to recognize His voice. You will stop feeling like you are having a real conversations with a living. Parang isang araw darating, maintindihan mo, parang lagi ka nang kausap mo siya lagi.
hindi ka na ngayon nag-iisa, di ba? Kaya lang, sabi ko nga, pag may taong iba, huwag mo ilalakas. Kasi narinig ka naman niya eh, nasa iyo naman siya eh. Di ba? Ang sabi po, the one who never, sino siya? The one who never lives, who never sleeps, and never stop loving you. Sabi po, ang meron ka ay yung hindi nag-iiwan, hindi natutulog, at hindi siya tumitigil ng pagmamahal sa iyo sa kabila ng lahat ng ginagawa nating kapalpakan. Amen? Kala ko, ulitin ko, ang pagmamahal ng Diyos is perfect, walang kulang, walang labis. Okay? Wala kang gagawin na mababawasan ng pag-ibig niya na pangit. Wala kang gagawin mabuti para dagdagan. Ang kanyang pag-ibig ay perfect kahit sino ka pa. Okay? Okay ba, Ate Nora? Praise God. Hallelujah. So, kaya ako ginawa yan, your husband, your son. Okay, hanggang dyan na lang tayo. Kasi alas 2 na. Okay na ba? Sinong may pasok sa auno? Lahat ba kayo may pasok sa auno? Pwede pa tayo magkita-kita rito ng alauna? Ng hapon? Dito na tayo mag-lunch. Ay, ako ni siguro mga lang. Ha? Mga mandate siguro lang. Ay, hindi. Alauna nga tayo kikita. Dito na tayo mag-lunch. Magluluto kami ni Ate Dina. Okay ba, Ate Dins? Amen. Meron na tayong PC noon. Amen. Diba? Kasi May 1 na yun eh. Kaya meron na kami happy noon. Hindi na lang PC, lubid na. Praise God. Mahabang lubid na. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, pinatatawa lang namin kayo kasi alam niyo po, masarap ang buhay ng Kristiyano kasi laging akala laging full. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. So, naunawaan niyo po, nasa number 1 pa lang tayo, ay 5 po yan. Pero yung iba naman maikli. So, anong gagawin natin? Lagi nating i-acknowledge na kasama natin siya. Alam niyo po, ako po, nakagawi ako sabihin, pag ako nararamdaman, sabi ng Panginoon, kung nasa ng Espiritu ng Diyos, nandun ang kagalingan. Tama, Ate Sen? Nandun ang kapayapaan, nandun ang protection, nandun ang supply, nandun ang peace, nandun ang joy. Kaya napakahalaga na maunawaan natin that if you have Christ in your heart, you are complete. Hindi ka kulang. Walang kulang sa iyo. Ikaw lang ang nag-iisip na ikaw ay kulang. Kaya kung meron kang Kristo sa puso, tayo po lahat masaya po tayo lagi. Hindi tayo marunong mainis, hindi tayo marunong magalit. Pero sabi, Pastora, hindi totoo yan. Minsan naiinis ka rin. Totoo naman. Pero in a split of second, wala agad. Di ba? Parang natatawa nga ako, nagagawa ako nung ginagawa ko. Tapos sabi ko kay Dina, maybe sinasabi ako, Dina. Tapos bigla ako nagsalita na, Lord, forgive me. Kasi di ba, minsan nakakapagsalita ako, minsan na nabibigla ka, and then, bigla kang nire-remind, parang may nangalabi sa'yo, oy, mali yan. Di ba? Sabi, Lord, forgive. Thank you for forgiving me. And, di ba? So, ngayon po, maliwanag na sa inyo kung anong meron kayo. Amen. Ang Diyos na hindi nang iiwan, ang Diyos na hindi natutulog, at ang Diyos na hindi tumitigil ng pagmamahal sa inyo, sa atin. Amen! Glory to God. Hallelujah! So, pwede po tayong, did you learn something? Yes! Practice nyo po, para pag nakita tayo sa Biyernes, meron kayong mga patotoo. Okay ba yun? At alam ko may gagawin niyo na lang ang Diyos sa buhay nating lahat. Amen? So, sige. Okay ba na sa Biyernes, alauna, dito tayo magla-lunch? Bahala na kami ni Dina sa lunch. Okay? Sige po, tumayo po tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po ng marami sa umagang ito, Panginoon. We praise you and we worship you. Alam ko po, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga pinag-aralan, Panginoon, kami po ay mabubuhay na masaya, mabubuhay na may joy, mabubuhay na matyaga, mabubuhay na pinagpala, dahil alam namin, kasama namin ang perfectong God na hindi nang iiwan, hindi natutulog, at hindi napapagod ng pagmamahal sa amin.
Kaya Panginoon, salamat po ng marami. At dalangin ko po sa bawat isang nakakapanood at sa bawat isang naririto, Panginoon, ang karakter ng Panginoon na pinahayag namin ngayong umaga. Lord, ilagay mo po itong lahat sa aming mga puso. Ilagay mo po sa aming mga buhay. At ito po ang maging buhay namin dahil ito naman po talaga ang nararapat. Being your righteous person. Kaya Panginoon, salamat po ng marami. At nawa po Panginoon, kami po'y maging buhay ng patuto katulad po nung lagi kong ipinapanalangin na dumating yung panahon, makita pa lamang po kami ng aming kapwa, pinagpapala na sila dahil nakikita nila yung mga pagpapala, yung pagbabago na ginawa mo sa buhay ng bawat isa. Kaya Panginoon, salamat po ng marami. Pinagkakatiwala ko po ang bawat isa. At katulad po ng pangako mo sa iyong banal na salita, kung kami ay sa iyo nakahawak, lahat ng bagay na meron kami, o ano man ang dala namin na ibinigay namin sa iyo, ito po ay itinugon mo na at binigyan mo na ng solusyon. Kaya Panginoon, salamat po ng marami. At ako, katulad po ng pinag-aralan namin sa iyong banal na Espiritu, lagi kami pong sabihin namin sa amin na lagi kang nasa aming buhay, na kahit minsan hindi mo kami iniwan, kaya wala kaming dapat ikalungkot, wala po kami dapat ipaglala, dahil kasama namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakikita ang lahat ng bagay. Kaya Panginoon, salamat po ng marami. Ibinabalik po namin sa iyo mataas na papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At nawa po ang pag-ibig ng Ama, ang mayamang grasya ng Anak at ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay taglay naming lahat sa bawat sandali ng aming buhay. In Jesus' name, Amen. Glory to God.